bago natin halingin ang ating tahanan. Pangalawa, ito ay covenant relationship lahat ng tao. At sa kamulihan ng mensahe, ang sabi ng chapter 2 verse 16 ng Malakias. Nais kong simulan sa 15. Hindi ba pinagsa kayo ng Diyos sa katawan ng Espiritu? Ang layon niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga sundin. Kaya huwag ninyong pagtataksilan ang babaeng pinakasalan ninyo na kayo'y kabataan. Para kay Carl o kay Jaime, ang sabi ng Biblia, huwag ninyong pagtataksilan ang babaeng pinakasalan ninyo na kayo'y kabataan pa. At sa pagbuling sa verse 16, ang sabi niya, nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mag-asawa. Sabi niya, ang Diyos ng Israel, napupunta ko sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya maging tapat kayo sa inyong asawa. So, ito yung paalaala ng Panginoon. Maging kaya bilang mag-asawa ay panatilihin natin yung pagkakaisa sapagkat ang sabi na dito, napupukot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa, kaya maging tapat kayo sa inyong asawa. Hindi lang po sa kanila para sa lahat ng natin ito na may mga asawa na at yan doon sa mga aasawa pa na. So, salamat sa pagkikita ng Panginoon at sa kanyang katapatan. Una, ang Panginoon, kung natin kakalimutan, ang Panginoon ang pangunahing haligi ng ating tao. Pangalawa, ito ay kasunduan ng dalawa. Lagpas na kayo magkasundo sa harapan ng Diyos at ng Panginoon ito na tanging sa kanya lamang iisa habang kayo ay dalutugan. Pangatlo, ito ay disenyo ng Diyos para sa kasiyahan ng tao. Kaya ang bigay ng Panginoon si Jaime kay Carl, Jaime si Carl kay Jaime upang kayo ay magsama pinagpala at watayan. Okay? Sino po ang nagbigay ng pahintulot at pagpapala kay Jaime upang pakasal kay Carl? Nandito po ba ang mga magulang ng Jaime? Binibigyan niyo po ng pahintulot? So, salamat sa Panginoon. So, binibigyan ka ng pahintulot ng pakasal kay Carl. Ngayon, binibigyan ko na yung dalawa. Sisiya ako Kayo mga alalay ng mga nagkakasama. Kaya kayo naging oro at saka presma. Ibig sabihin, alalay ng nagkakasama. sino ako nila. Kagin. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita rin upang maging ating asawa.
upang makasama at manawagan ka. At kasalanan sa sakit at kalusugan upang mahalin at ingatan ka hanggang sa tayo patuloy ng kamatay. Alisin ang sasalatan kaulis ng Diyos. Ikaw ang aking kauspusin. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Lord, upang aming maging asawa, upang mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman sa hirap at ikaw, sa kahirapan at kasalanan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan ka hanggang sa tayo ay paghiwalayin ng kamatayan. Alinsunod sa kautusan ng bakal ng Diyos. Ito ang taus-pusong aking pamamasun. So, yung sinasabi natin kayo na covenant relationship. Nagkakasundo kayo sa harapan ng Diyos at ng kapuluhan na kayo ay sa kanya lamang bilisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Okay. So, yung may sisi, yung may karang sisi. So, bakit tayo gumagamit ng sisi? Tatanda natin, ang lahat ng simbolo na ating ginagamit o gagamitin sa umaga nito ay tumutukoy sa inyong dalawang magkasama. Ang lahat ng simbolo na ating ginagamit ay may kanya-kanya ibig sabihin, may kanya-kanya kahulugan. Ngayon, bakit ba may siksi? Ang sabi dito, ang siksi ay simbolo ng pagmamahal sa isa't isa. Ang siksi ay symbol of ownership. Kaya kapag ka ito'y naisuot na ni Carl Anthony, ibig sabihin, ikaw ay pag-aari na ikaw. Ganun din, si Penny, pag naisuot mo ito kay Carl, pag-aari mo na si Carl o siya ang dalawa. So, ibig sabihin,
ito ay simbolo ng pagmamayari ninyo sa isa't isa. So, ano sinasabi ng banal na kasulatan sa isa ng dalawa? Sa unang Korintos 7:14, ang sabi doon, sapagkat hindi na ang baba ang may kapangyarihan sa sariling katawan kung hindi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may kapangyarihan sa sariling katawan kung hindi ang kanyang asawa. Sinasabi mismo ng unang Korinto 7:4 na hindi na si Carl ang may kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kung hindi ang kanyang asawa, at din si Daring, hindi lang ikaw ang may kapangyarihan sa iyong sariling katawan kung hindi meron din ang iyong asawa na si Carl. Kaya pag nagsuot ka ninyo ay Angelica at si Daring ay kaya. Kaya mapapansin ninyo kapag may mga ibang tao na napapaibang lugar, minsan pinupunan nila ang kanilang siksi. Bakit? Ibig sabihin, ito ay simbolo ng mayroon ng nagmamahal sa'yo. Isa naman, kapag kami tumutokso, ipapakita namin na yung siksi. Ibig sabihin, mayroon ng nagmamahal sa'yo. So, ito ay simbolo ng pagmamayari ninyo sa isa't isa. Okay? Ang sinasabi nito, bilang tanda, kung aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Papakasal mo sa iyo.